Magandang hapon mga kababayan. Babala sa mga didilis. Sana ako'y may panawagan sa inyo mga didilis, mga kababayang minamahal. Huwag nyo na sanang ituloy ang inyong plano sa October 12 na mag-rally pa. Kayong mga kampo ni Kibulok, mga kampo ng poong nasa rehas. Sana huwag nyo nang ituloy ang inyong masamang balak sa October 12. Dahil alam nyo ga, ang nangyayaring malakas na lindol at malakas na bagyo, iyan po ay galit na ang Diyos sa inyo. Yan po ang isang malaking katotohanan na kailangan nyong paniwalaan. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang tunay na Diyos na nasa kalangitan na hindi nakikita. Kaya ikaw, kahit ikaw ay isang ateista, dapat ngayong oras na to ay maniwala ka na sa tunay na Diyos. Pagkat ang Diyos na buhay ay makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Pagkat nasusulat sa aklat ng Roma 13, nagagalit ang Diyos na buhay sa mga taong lumalaban sa gobyerno, lalo pat ang gobyernong Marcos ay matino at tumutulong sa lahat ng pangailangan ng mga Pilipino, lalo na sa mahihirap. Alam nyo ga na ang Pangulong Marcos ay ibinigay ng Diyos na buhay sa ating mga Pilipino upang iahon tayo sa kahirapan, upang kahit papaano ay mabigyan ng kaunting ginhawa ang kahirapan ng mga Pilipino. Lalo na kami, lalo na tayong namumuhay ng isang kahig isang tuka. Pero kayong mga didilis, kayong mga bulag at bingi, hindi nyo nakikita ang mabuting ginagawa ng mahal na Pangulong BBM. Ang pagbibigay niya ng libreng hospital bill, zero bill sa lahat ng ospital, ang mga libreng sakay, ang 20 pesos na bigas, ang murang gasolina. Mula nung siya naupo, ipinako ni Pangulong BBM ang gasolina sa 50, 55, 56, hindi na siya naabot ng 60. Hindi nyo napapansin yan dahil nga kayo ay mga didilis, mga kampo ng poong nasa rehas. Ngayon, dapat gumising na kayo, mga kababayan. Dahil ang pagbaba ng gasolina, walang dahilan para hindi magtaas ng bilihin ang mga negosyante. Ang mga negosyanteng mukhang pera, sila magaanid sa salapi, kaya tumataas ang bilihin. Huwag niyong isisi sa mahal na Pangulo ang pagtaas ng bilihin. Dahil sa baba ng gasolina natin, dapat nga bumababa ang pamasahe. Pero hindi na. Pinabayaan na lang na mataas kahit mababa ang gasolina. Alam niyo naman na ang dahilan ng pagtaas ng pamasahe ay dahil sa inyong poong nasa rehas. Siya ang dahilan kaya nagtaas ang pamasahe dahil ang gasolina umabot ng 90, 85, 88 nung panahon ng scamdemic, pandemic. Kaya mga kababayan, ako'y nakikiusap, matakot kayo sa Diyos na buhay. Dumating ang malakas na bagyo, lindol sa Cebu, kanina lindol sa Mindanao, sa Davao, marami konting namatay. Nakakalungkot na balita, mas maraming namatay sa Cebu. Alam niyo, bago lumindol sa Cebu, itong mayor ng Cebu ay isang didilis. At nagsalita siya ng masama laban sa Pangulo, laban sa mahal na Pangulong BBM. Ang kanyang bunganga ay nagsasalita ng kasamaan laban sa gobyernong ito. Kaya naman, sa galit ng Diyos na buhay, anong nangyari? Ayon nga sa aklat ni Job, pakibasa, aklat ni Job, chapter 9, verse 5. Ang Diyos na buhay ang nag-uuga ng kalupaan, nagpapalindol upang ipakita niya sa mga tao ang kanyang kapangyarihan, upang ang mga tao ay matakot sa kanya. Ang malakas na bagyo, siya din ang nagdadala.
Pakibasa rin po ang aklat ng Hebreo chapter 12 verse 26. Nakatunayan na nasusulat na ang Diyos na buhay ang nagpapalindol, nagpapadala ng malalakas na bagyo at iba pang sakuna. Yan po isang malaking katotohanan na hindi nyo kayang baliktarin, na dapat nating paniwalaan ang lahat ng tao. Kung ikaw man ay ateista, ikaw ay taga-UP o PUP, magbago ka na, ngayon na. Pagkat sinasabi ko sa iyo na ikaw ay mapapahiya sa dakong huli. Sinasabi ko sa iyo na ang Diyos ay buhay, na nasa langit ay makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa. Kaya kayong mga ditilis, magbago na sana kayo, pakiusap. Pakibasa ang Roma 13 na dapat lahat ng tao ay sumusunod sa gobyerno at huwag lalaban sa gobyerno. Sa gobyerno ng Pangulong BBM. Sinasabi ko sa inyo, oras na para kayo'y magbago. Oras na para kayo ay magbalik loob sa Diyos na buhay. Mga kababayan, sana po huwag na kayo lumaban sa gobyerno ng Pangulong Marcos. Tayo ay magkaisa upang wala nang dumating sa ating mga kalamidad, gaya ng malakas na lindol o malakas na bagyo. Salamat po. At sana magbago na kayo. Sana wag nyo nang ituloy ang inyong kalokohan sa October 12. Mga didilis, tayo po'y magkaisa. Salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pangulong Marcos, mabuhay lahat ng Pilipino. Diba?